Magandang araw po mga kaibigan at panoorin po natin itong naging hearing sa Senado na kung saan ay pinatotohanan ni dating PIDEA Agent Jonathan na totoo yung mga dokumento, at panoorin po natin kung paano ito pinapasinungalingan ng PIDEA. Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Lumabas na sa publiko ito. Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. O hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Ito dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? So, yan po mga kaibigan ha. Ang sinasabi ni Senator De La Rosa, ahas daw yung agent ng PIDEA na nag-leak ng dokumento. At mapapansin po natin, pinapangaralan din ni Mr. Jonathan yung PIDEA mismo kung ano dapat ang ginawa nung lumabas yung mga dokumentong sinapubliko ni Maharlika, na kung tutusin ay may punto siya. Ituloy po natin to mga kaibigan. So, ituloy po natin. Statement dyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko mo tatandaan kasi kung kinakailangan ko ano yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yun na nagkakalat sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. So yan po yung naging pahayag naman ng PIDEA tungkol doon sa dokumento. Hindi raw po totoo at walang ganong dokumento. Ituloy po natin. There are no such documents? Yes, Your Honor. So ngayon na nandyan ngayon, so di-deny mo yan na hindi yan dokumento ng PIDEA? Yes, Your Honor. Your Honor. Yes. Ganito sir, Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso Kasi, yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya, parang dyan sa kanyang, hinahawakan posisyon sa PIDEA. Sa akin, wala pong unang-una, kamatayan ko ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito, bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatangatangahan na po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko paano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecumem ad testificandum against doon sa doktor at doon sa medical technologies, ganun din doon sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat siguro. So yan po, pati yung drug test na ginawa ni Marcos noon, sumambulat na rin na talagang 2 minuto lang. At sinasabi po nitong dating PIDEA agent na si Jonathan, hindi ginagawa ng PIDEA ang kanilang mandato o ang kanilang tungkulin. Sa kabila ng may mga lumabas na dokumento, wala silang ginawang mga investigasyon, kundi ang ginawa lang nila ay pasinungalingan at sabihin hindi totoo yung mga dokumento. So tuloy-tuloy po tayo. It's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at the time. Sino ba director ng time na yun?
No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Kung pwede naman po siyang mag-utos na mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi mo ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad na investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana gano'n Okay. Balik tayo doon sa mga papel. Yun lang natin gustong malaman kung talaga totoo You confirm na papel mo yun? Ikaw nagpirma nun? Yes, Your Honor, ako yun po yun in accordance with PIDEA Manual of Operation. Yun po yung usual na ginagawa namin. So ayan po, pinatutuhanan niya na totoo talaga yung mga dokumento kasi siya mismo ang gumawa. At pinapangaralan din niya ng husto yung mga taga-PIDEA, lalo na si General Lasso sa kakulangan nila sa paggalaw. Ituloy-tuloy po natin. Po, nakakaawa nga yung mga dati kong kasamahan dyan dahil under duress sila. Kinuha sila, pinapunta ng opisina at pinag-execute ng affidavit. Bakit? Para lang i-refute, para i-deny yung mga nangyari noong 2012. Ano yun? Hindi ba dapat alamin natin kung ano yung katotohanan sa likod na yun? Yung address ng mga Your Honor. Totoo yun, sir, na execute ng affidavit yung mga tao na yun? Hindi po totoo, Your Honor. Ang nangyari po, nung sumulat po siya sa akin, ay siyempre, bago namin umpisan yung investigasyon, mag-uumpisa kami doon sa sulat niya. Yung mga kasamahan niya, noon, na andyan pa, ngayon sa PIDEA, ay nagsabi sila na walang ganun nangyayari, na meron siyang informante na in-interview, ginawan ng sworn statement. Kaya po sila nag-execute ng affidavit at nandito po sila ngayon. Pwede niyong tanungin. Hindi po namin sila funersa. Pwede po natin dito. Sino yun? Sino yung mga yun? Sinong pupuin natin? Kasama po namin, Your Honor. Please, patawag natin. Sergeant Adams. And by the way, Your Honor, if I may add, yung sinasabi po niya na hindi siya dismissed from the PNP, meron kaming copy of the orders coming from the Philippine National Police kasi nag-conduct kami ng background check sa kanya and he was really dismissed. Special Orders number 33106 dated November 19, 2008 na appoint po siya 2019. Confirmation of dropping from rules. Paragraph number 4. Dropping from the rules effective August 28, 2008 of PO1 Jonathan A. Morales, OO 58519 PNP SPD, Southern Police District, as published in SO number 808346 HSPD dated October 24, 2008 is hereby confirmed. So talagang niloko po niya yung PDS na finilapan niya na isinabit sa PIDEA asking for appointment. Kasi kung nalaman po sana yun, hindi po siya i-accept sa PIDEA. Ako po ay, tama po yung sinabi niyo, wala pa ako sa PIDEA noon nangyari itong mga to. But we are basing on records. May mga papeles po kami na hawak. How can he deny? So ito po Yes, Your Honor, yung pinakikita niya, unang-una,
ngayon ko lang nalaman doon sa sinasabi ni Director General Lasso. Ang tanong ko lang, Your Honor, Mr. Chairman, ito bang dokumento na ito ay formally served sa akin? Meron ho ba siyang ebidensya na magpapatunay na yung sinasabi ng dismissal order ay pinareceive sa akin? Notified ho ba ako? Para sabihin na ito ay pinasisinungalingan ko o nagsinungaling ako. Dapat yan, natanggap ko yan para alam ko. Sandali, hindi mo natanggap yung dismissal order? Wala po ako natatanggap. Kaya nga po... So, hindi mo alam na na-dismiss ka? Hindi ko po alam. Kasi nga, ang may problema po dyan is doon sa recruitment ng PIDEA. Dahil nga, ako po, nag-comply ako doon sa hinihingi ng PIDEA eh. Naghingi po ako eh. Hindi ko, ngayon ko nga lang po nalalaman yan eh. Hindi kaya... I am trying to be objective here. Kung ikaw PO1, nalabasan ka ng order na dismiss, hindi mo alam yun? No, Your Honor, hindi ka po alam. Kasi kung alam ko man yan, darisip ko po yan. Sorry. As I've said, I'm trying to be objective here, pero parang very irregular na hindi mo alam na dismiss ka na pala sa servisyo. Ako forgive me if this comes offensive to you. But para sa akin, PO1 ka, mayroon mo ba sa order na dismiss ka? Hindi mo alam, tumatanggap ka pa ng sweldo noon after nung lumabas yung order. Kung hindi mo alam ang order, nalaman mo ba na may sweldo ka pa na dumarating? Yes sir, wala akong Your Honor, nung nag-apply ako sa PIDEA at pinag-comply naman nila ako doon sa mga requirements, nakapaghingi pa ako ng mga clearance eh. Nakapag-clearance pa po ako. Hindi ako makaka-transfer kung walang clearance na binibigay sa akin ang PNP. Okay, nag-clearance po ako. Kaya nagtataka ako doon sa ipinakikita ni Director General Lasso. Itong hearing natin is very important. Very important ito. Kaya nag-present din sila ng kanilang facts about you or maybe against you dahil nga gusto lang nila to set the record straight. No problem with that. Pinapakinggan ng komite na ito. Pero ang atin talagang pinaka-main objective dito is malaman kung totoo yung dalawang papel na nag-circulate. So sabi nila hindi totoo, sabi mo totoo. Kino-confirm mo na totoo yung papel na yun. Totoo po. So, ayan po mga kaibigan, tahasan ng kinonfirm ni Jonathan Morales na totoo yung papel. At ito pa po, isang nakapagtataka. Ang sinasabi po ng PIDEA, siya ay dismissed noong 2008. Pero ang sinasabi ni Jonathan Morales ay wala siyang natanggap na papel o na-receive na anumang dokumento na nagsasabing siya ay dismissed. At dito po natin makikita mukhang may problema talaga yung PIDEA. But anyway po, ganito. Sa nangyaring ito, natahasan ng kinaladkad at sinabi na si PBBM ay talagang may isi-serve siya ng warrant o i-raid na pinigilan daw ni ni Ochoa, Paquito Ochoa ba yan? Pinatunayan po niya na totoo lahat yon. Ang isa pong napakasakit nito, dahil lumabas na ito at nagkaroon na ng investigasyon at na-publicize na ito, at sa ngayon sigurado sikat na sikat ito, hindi po natin masisisi yung mga tao na tuluyang bumagsak yung paniniwala nila sa presidente. Ito po, isa lang talaga ang makakasagot dito, yung presidente, kung siya ay sasailalim talaga sa isang lehitimong drug test. Kasi sa ngayon, kung makikita nyo kung paano niluluto yung bibingka, ganon ang kalagayan ngayon ni Marcos. Meron siyang gatong sa puwit, meron siyang apoy sa ulo. Sa puwitan niya, yung mga taong naghahangad na itulak siyang paitaas para undergo sa isang drug test at lumabas ang totoo. Doon naman sa kabilang banda, yung mga problema nga harapin niya kapag nagpa-drug test siya at papaano nga kung totoo at sigurado mas marami pang sasabog na ibang mga pangyayari at mas marami pa siguradong lalabas na kung ano-ano pa. Ngayon sa parte ng PIDEA,
mukhang may kakulangan talaga at tama po si Jonathan Morales, hindi nila ginagawa ng tama yung kanilang mandato. So, tingin ko kung ganito ang magiging sitwasyon, malamang sa malamang matanggal talaga nang wala sa panahon itong Marcos natin at na mauwi siguro kung paano pinalayas yung tatay niya sa Malacanang noon. Baka mas masakit itong mangyayari sa kanya kasi ang sa tatay niya noon, ang problema martial law, human rights, pag nanakaw daw ng mga yaman, pero walang ganitong usapan na may drug. At ang isa pang masakit dito, pati yung asawa niya na involved na rin sa problema, na pangalanan din ni Maharlika doon sa kidnapping. Yung anak naman niyang si Sandro, may nabanggit din dati sa Maharlika Fund. So, halos buong pamilya. At tapos yung pang mga kakutsaban niya, kamag-anak niya sa Kongreso, si Martin Romualdez, nananaginip na maging Prime Minister, kaya pinupos yung Chacha na maaprobahan kaagad at makaupo sila ng habang panahon. So yan po yung mga kaakibat na problemang haharapin ni Marcos. At kung hindi siya gagalaw sa ngayon at magpapatuloy ito, isang araw, isang umaga magigising siyang wala ng taong naniniwala sa kanya. Yung mga alipores niya, yung kanyang mga cosmetic artist, kahit anong pang pagpapaganda nyo ngayon na gawin sa pangalan ni Marcos, hindi na ito maaayos kung hindi si Marcos mismo ang kikilos. Yung mga nagsasabing hindi totoo, wala pong maniniwala sa inyo. Maniniwala lang ang tao sa inyo kung makikita nila in dokumento na nakalagay at lehitimo, may witness na talagang hindi siya gumagamit ng droga. So yan lang po mga kaibigan at magandang araw pong muli. Paki-like and subscribe na lang po.